Oh. So ito mga kababayan, ang sunod. Ano nga ba yung sunod? Ito na. Dati kung naalala ninyo mga kababayan, si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan ay parang hindi sang-ayon, no, sa pagkatuloy ng impeachment trial ni Sara. Pero ngayon mga kababayan, aray, natusok yung ano ko. Hindi lang si Bam ang gustong ituloy ang impeachment trial. Nadagdagan pa ng dalawa. Si Kiko, si Bam, na ayaw sana noon, gusto nang ituloy ang impeachment ngayon, nadagdagan pa. Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, Tito Soto, Ping Lacson, lahat na po, halos, gusto nang ituloy ang impeachment trial. Ito po mga kababayan, hanapin ko lang. Saan nga ba yan si Raffy Tulfo? Ay si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Eto na mga kababayan. Puntahan natin dito. Wait lang ito, punta tayo dito. Hanapin natin. Dito tayo sa Impact Leadership. Ito na, Impact Leadership. Hanapin natin ito, mga kababayan Impact Leadership. So basahin natin. According dito sa post ng Impact Leadership, mga kababayan, Impact Leadership yan 14 hours ago. Aquino Pangilinan back to continuation of impeachment trial. Nako po! Hindi lang to Lacson, Soto, Erwin Tulfo, Raffy Tulfo, nadagdagan pa. Bam Aquino at Kiko Pangilinan. 6 na sila. Gusto na ituloy ang impeachment. And the rest, meron pa si Risa Hontiveros and the rest, gusto nilang ituloy. So, Aquino, Pangilinan back to continuation of impeachment trial. Senator Bam Aquino and Kiko Pangilinan expressed their readiness and support for the continuation of the impeachment trial amid reports of a possible reseating to August 4. Ayan, nako! August 4, mga kababayan. August 4 daw. Ma'am Queen Layones at sa Sirisa Force. Hello po. August 4, saan dito mga kababayan, nakalagay. Ayan laki August 4. Troy 66, maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you so much. Aquino in a statement on July 16 said he prepared to fulfill his constitutional role as a senator judge. Handa na tayong gampanan ang tungkulin at responsibilidad bilang senator judge. Sa prosesong ito, titiyakin natin na mananaig ang ating mga batas at kapakanan ng taong bayan. Nako po! Eto na mga kababayan. Sunod, sabi naman ni Pangilinan for his part, noong July 18, he would seek clarification on the proposed reset but reiterated his position that the impeachment proceeding must continue without delay. Nako po! Kailangan daw ituloy. Walang delay. Nako! Ay, nako po. Ito pa. The Constitution is clear. Once the article of impeachment are transmitted to the Senate, the trial shall be forthwith proceed. There must be no undue delay. Pangilinan said, as a senator, we are continuously constitutionally bound to set a judge and ensure that the process moves forward with fairness, integrity, and urgency. Nako po, mga kababayan. Yan ang sabi nung dalawang bagong senator na tahimik lang pero pasok sa top 5. Ma'am Cheryl Andres at kay Ma'am Rosana Ragudo, hello po, and kay Levitt Sam Trollen, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Handa na tayong gampanan ang tungkulin at responsibilidad bilang senator judge, according kay Bam Aquino. Sabi naman ni Kiko, let me reiterate my position. I support the continuation of the impeachment proceedings. Ayan na, mga kababayan. At bukod dyan, mga kababayan, si Raffy Tulfo nagsalita na din na gusto niyang ituloy. Si Erwin Tulfo, ganun na din. Si Tito Sen at saka si Ping Lacson, ganun din. So, tuloy-tuloy na yan. Diba, mga kababayan? So, alam nyo na. Alam nyo na. Maraming bright ba, mga senador? Lahat pong bagay na dumaraan sa tamang proseso, may rules po.
Buti pa yung mga senador ng ng Liberal Party. May mga utak eh. Yung senador ni Digong, putang inang yan. Mapapamura ka na lang. Oo, gagawa ng batas, hindi naman kapasa-pasa yung ginawang batas. Bakit? Ikaw ba naman, gusto kang gagawa ng batas, SIM card. Tapos, ang sabi, one tao, one SIM card. Gugulat ka, pwede kang bumili ng 10, di ba, Bato? Yan ang batas ni Bato, SIM card law. Isang tao, bawat bili ng SIM card, registered. Isang tao, lahat pwede kang bumili kahit 10 SIM card eh. Di ba? Diyos mio marimar. Tapos mang-aangkin ng gawa ng iba. Katulad yan, pagpapataas ng sahod ng sundalo, kapulisan at mga government employee. Kay Digong daw yan. Hindi nila alam si Trillanes may gawa niyan. Tapos yung passport, yung driver's license, inaangkin nila. Si Grace po at si Villar naman may gawa nun. Di ba? Mga kababayan. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, good luck to the people out there. Good luck sa mga people out there. Kaya sa totoo lang mga kababayan, dapat po talaga ituloy itong impeachment ni Sara. Bakit? Para malaman ng taong bayan, at sabi nga ni Trillanes, mga kababayan, ito po ano nga bang aabangan natin sa impeachment? Ito. Trillanes, confident sa impeachment. Ito mga kababayan, ano nga bang aabangan natin? How do we prove it? Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Will the former president be okay that if we draft the waiver now instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi, sampaling ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Hindi, ngayon na. Diba? Isa sa na-discover namin na mga impormasyon, ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni Duterte. Ayan, mga bank account nila mga kababayan. Yan ang isa sa impeachment complaint ni Sara dun sa Article 4 ng impeachment. Bank account. Tignan nyo po, nako, kung mapanood nyo yung bank account mga kababayan, isa-isahin ninyo kung ilan ang mga diniposit sa kanila. Malaki po talaga. At ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Every 6 months, may pumapasok na dividendo galing kay Sammy Uy papunta sa accounts ni Duterte, ni Sara, Baste, Pulong at Hanlet. Lahat ito tumototal ng 40 to 55 million every 6 months. Diba? Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal drugs. Dahil sa impeachment case ni Sara Duterte, ang mga bank accounts na ito ay lalabas at makikita ninyo na si Sammy Uy ay nagbibigay ng pera kay Sara Duterte at buong pamilyang Duterte. Ang buong paniniwala natin na si Duterte ang pinakang galit sa illegal na droga. Pero ang katotohanan, siya pala ang may pinakamalaking drug cartel dito sa Pilipinas. Ito pong mga impormasyon na to ay nakalap namin. Hindi po ito gawa-gawa at nakita natin ito ay nasuportahan nung kaso mismo ng International Criminal Court. Hindi magsisimula ang kaso ng ICC kung yan po ay gawa-gawa lang. Napakagagaling po ng mga... Tandaan ninyo mga kababayan, sabi ni Trillanes, hindi makulong at hindi mag-umpisa ang kaso ni Digong sa ICC kung lahat ng kwento niya ay hindi totoo. Saan ba si Digong ngayon? Nasa kulungan ng dahig sa ICC. So ibig sabihin, napatunayan na totoo nga. Tumatanggap nga sila. Milyon-milyon nga. Daan-daan pa. Kapag nabuksan at napatuloy ang impeachment na yan, sabi nga ni Trillanes, magigising ang tulog, magugulat ang tulog, mapapadighay na hindi umiinom ng soft drinks ang makakapanood. Tandaan ninyo mga kababayan, worldwide yan.
mapapanood nating lahat. Kung matuloy yan sa August 4. Nako po. Continue. Mga investigador dyan, hindi ka pwedeng gumawa-gawa lang ng kwento dyan. Hindi lang droga ang kinasangkutan ng sindikato ni Duterte. Nandiyan na yung Pharmally at yung iba't ibang pinagkakitaan nung COVID. Isama na rito yung Sinovac na vaccine na tinubuan nila ng 2,000 piso bawat isang vial at umorder sila ng 50 million vials. Sa madaling salita, 100 billion pesos ang kinita sa isang transaksyon. Isang vial ng gamot, 1,000. Umorder sila ng ilang libong vial. So, 100 billion po ang in-order nila na in-inject sa atin. Tubig-tubig lang naman yung iba. Ito rin ang dahilan kung bakit pinigilan nila ang pagpasok ng Pfizer at Moderna at inuna nila yung... Diba? Hindi nila kinuha yung Pfizer at Moderna na pang-inject sana sa atin kasi inuna nila yung negosyo ni sino? Yung economic advisor niya, Michael Yang na Pharmally. Na instead na yung Pfizer, bata pa lang ako, Pfizer na ang ginagamit ko. Lalo na yung Aspilit, yung aspirin, yung Medicol, yung paracetamol, Pfizer yan. Ang Pfizer po, correct me if I'm wrong, is came from India. India product yata yung Pfizer. Na dating gawa ng isang Iloilo scientist or chemist. Actually mga kababayan, sa buong mundo po, isang Pilipino po na chemist scientist ang nakaimbento ng amoxicillin at penicillin. Isang Pilipinong Ilonggo. Ngunit sa kasawiang palad, ibininta niya po ang kanyang formula na instead dapat sa atin. Correct me if I'm wrong kung binenta or ibinigay niya ang formula niya sa ibang lugar. Antibacterial is Filipino po ang nakaimbento niyan. Di ba po, Yoki? Actually, Ma'am Gracious Grace, marami po ang Pfizer. Di ko lang sure kung Pfizer bang manufacturer niyan is UK or India. Correct me if I'm wrong. Pinakamahinang klaseng vaccine para sa mga Pilipino. Pinakamahinang vaccine ay yung Pharmally na tinuturok sa atin na instead of Moderna and Pfizer. Tapos, inisyo pa nila na ang Pfizer daw nung ininjikan, marami daw bata ang namamatay. Ayan na naman, manipulate na naman. Ang Pfizer, sa totoo lang, bata pa ako, gamit ko na yan. Meron pa sa ako dati, gamit ko tiki-tiki. Bukod sa Unilab, di ba may Pfizer? Yan, tiki-tiki, ano pa yon, yung may vitamins pa ako dati. Basta lahat kadalasan Pfizer. Ang logo ng Pfizer is letter F na malaki. Di ba? Nakaganon, letter F, tapos kulay blue. Branded kasi. Kumakain ako dati ng Aspilit, yung kulay orange, minsan may kulay blue. Di ba? Tapos pag kinakain mo, sarap, may chewable. Di ba? Diyan na rin yung mga mask, personal protective equipment, yung face shield, yung mga ventilators, yung mga rapid test, yung RT-PCR, at iba pang mga gamit nun. Yung inaakala ninyo. Sa akin, ang tinurok sa akin, Sinovac. Sinovac, Moderna, Pfizer, di ba? Tatlo. Ang tinurok sa akin, Sinovac. Di ko alam kung saan galing yung Sinovac na yan. Natulungan kayo nung panahon ng pandemic. Ang totoo nito ay pinagkakitaan pa tayo. Ang sindikato ni Duterte. Kaya yan ang katotohanan, mga kababayan, na sabi ni PBBM. Sangko, wala sa kanila. Sabi niya sa kanyang mga senador na, di ba, Sinovac is from China. Yun, mula sa Pharmally, Sinovac. Tapos, yung di ba, nung nangampanya si PBBM, sabi niya, wala sa kanila. Ang sangkot sa pagbulsa ng sako-sakong pera mula sa krisis ng pandemya, ang mga kababayan natin pinahabayaan at hinahayaang mamatay sa sakit. Di ba? Sabi ni PBBM, yan. Wala sa kanila ang sangkot sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Mula kasi yun sa Pharmally. Na instead na yung billion o 100 billion na yon ay para sa Pfizer at sa Moderna na para sa atin. Pero ang tinurok sa atin, majority, 80% sa mga Pilipino ay Sinovac from China.
Yeah? Alam niyo naman, pag bumili ka ng cellphone from China, oo, gamitin mo ngayon, maya-maya, 5,000 ang mAh daw, 5,000 ang battery. Naglaro ka ngayon, wala pang 1 hour, patay na. Tapos charge mo habang naglalaro, sumabog. Yeah? Nako, kaya nga minsan napanood ko nga sa Facebook dati, yung tinurukan ng vaccine na Sinovac, pagturok, kumusta po kayo? Yes, okay naman ako. Tapos nung naturukan pagkabukas, ni hao, shi pao, shi pu, Xi Jinping, gurgur. Naging Chinese na nung naturukan ng Sinovac. Yan, napanood ko yung babae na gano na. Utang inang yan. Eto naturukan. Basta mga kababayan, matatawa kayo. Naturukan ng ng anti-COVID. Naging Chinese. Yung babae yun, tawa ko ng tawa nun. Nang naturukan siya. Hello po, maganda. Hello? Ewan ko kung... As you can tell, the Philippines... Iuugnay ngayon ang militar ng Amerika sa Hindi ko na makita yung babae. Sikat na sikat sa Facebook yun eh. Iniakyat na sa solicitor. Imbis na Tagalog, naging Chinese. Yung As you can tell babae. from... Hindi na lalabas dito. Matagal na kasi yun, mga kababayan. Sobrang tagal na nun. Babae yung tawa ko ng tawa. Sabi niya, no, na siya. Siyong sa. Siyong si. Siya. Sabi, Bisaya. 4 years ago. Bisaya. Tapos, nung naturukan ng Sinovac, pagkagising sa umaga, na siya. Siyong sa. Siya putang ina mo. Gano'n na siya. Na Chinese bigla. Diyos mio marimar. Resulta ng pagturok sa anti-COVID. Diyos mio marimar na yan. Basta yun lang mga kababayan. August 4, abangan natin yung impeachment trial ni Sara. Naging Chinese na. Naging zombie na. Nagulat nga ako doon. Tawa ko ng tawa. Sana makita ko dito. Bago tayo mag-end. Basta tawa ko ng tawa noon talaga. Bisaya. Bisaya yun eh. Wait lang wait lang. Sana lalabas ito. Bisaya to Chinese, let's go. Talagang nakapagpati. Sinis. Hindi ko na makita. Nasa COVID yun eh. Oh my God! COVID memes. Sana lalabas siya. Mga kababayan. Coronavirus is now pouring. Bakit ko kakailanganin ng mas? Ang mas bang... Yung mga COVID-19 na yan, kaya namin pagalingin yan. Bakit ko kakailanganin ng mas? Ang mas bang makakapagligtas ng tao? Kahit magmas ka, yung hangin. Kahit mag-alcohol ka, hindi mamamatay dyan ang mga masamang espiritu. Yung mga... Di ba? Kahit mag-alcohol ka, hindi mamamatay dyan ang mga masasamang espiritu. Ang daming kalukuhan ng COVID noon. May COVID na Sa totoo lang mga kababayan, tagal-tagal na nun, Diyos ko. 4 years ba namang nakalipas? Tas ganituhin ka, ganyan, Ganyan, magpagamot ka, tangina niya. Dari mana? Face mask. Ngapa kesini bu? Ang daming na budol talaga dun, mga kababayan. Nag-face mask ka para daw hindi magka-COVID. Ano akala nyo sa face mask? Hindi makakalusot yung hangin? Tapos maghugas daw ng kamay para hindi magka-COVID. Anong akala nyo sa COVID? Sa kamay dumadaan?
Ano yung akala niyo sa COVID? Sa kamay ba dumadaan yung virus? Hindi ba sa hangin? Mag-face mask ka para hindi ka magka-COVID. Eh, yung gilid ng face mask nakabuka, nakakalusot din yung COVID. Oh, Diyos ko. Tapos, wala kang panglasa, wala ka pang amoy. Paano hindi ka mawala ng panglasa at pangamoy? Ininjikan ka ng Sinovac from China. Sa totoo yan. 4 years ago yan. Face mask na with face shield pa. Ganyan, naka-face mask ka. Tapos naka-face shield ka. Tapos yung kamay mo, wala namang gloves. Tapos maghugas daw ng kamay. Tapos pag uwi sa bahay, kailangan hubarin ang face shield, hubarin ang face mask. So, akala ninyo sa virus, hindi makakalusot? Tandaan ninyo, mga kababayan, kahit pa nag-face mask ka ng 1,000 kapares dyan, isapaw-sapaw yan, mamamatay ka lang. Bakit? So, biruin mo 1,000 face mask, masupukit ka na nun, mamamatay ka. Pero kahit 1, 2, 3, lulusot pa rin yung virus dyan. Kasi ang virus, parang tao din yan. Ang tao, hanggat huminga, may nahihigop yan. Mamamatay ka kung wala kang mahihigop. Kaya napaka-imposibleng hindi makalusot yung virus. Pinagluloko lang kayo ni Digong noon. Parmali. Mag-face mask para di makalusot ang virus. Putang ina, butas yung gilid. Di ba yung face mask dati, ganyan? Nakaganyan. Bukas naman yung dito, nakaganyan. So, hanggat may hininga ka, ganun din ang virus. Hanggat may hininga ka, kaya niyang lumusot. Maliban na lang kung close na close yan, hindi ka makahinga, mamamatay ka naman. Mapadali nga lang. Okay lang sa virus, lalagnatin ka pa. Kung mag-face mask ka ng nakasupukit, mamamatay ka, ura-urada. Tapos lulukuhin pa ni Digong ang tao. Mag-face mask ka! Para hindi ka magka-virus. Tangina mo, face mask, harap lang tinakpan yung gilid bukas, nakakalusot pa rin. Hindi man po pwedeng mag-face mask ka ng nakakasupukit. Ura-urada, patay ka. Okay lang, ma-virus, di ba? Lalagnatin ka pa, 2, 3 araw, mabubuhay ka pa, kahit papano. Naka-face mask na, naka-face shield pa. Tanginang Digong na yan. Sabi ni Ma'am Lourdes. Ay, Diyos ko po. Di ba? So yun lang mga kababayan, yung ating live ngayon. Putang ina, napaisip-isip talaga ako nung pandemic, Tapos ginagawa pang tanga yung mga Pilipino, pumipila na napakahaba. Napakahabang pila. Bibigyan ka ng 3 pirasong itlog. Halagang 20 pesos na mantika, 1 pirasong manok, 3 kilong bigas, dilaw pa ang color. Dilaw pa ang color. Tapos narinig nyo pa si Francis Leo Marcos. Mga mayayaman dyan, putang ina ninyo. Magpalabas kayo, kailangan meron kayong bayag, mamigay kayong bigas. Lahat ng pera ko hindi pa nauubos. Magiging abo na lang yung buto at ngipin ninyo. Ang pera ko, buhay na buhay, hindi pa ubos. Ma'am Jillian May Lugo, maraming salamat po ma'am sa yung $10 super chat. Thank you so much po. Hello from my NY USA face mask. Kent, bakit mo man kami sa Guwakam Sur naka-duty abati pala. Mega love shoutout sir Romeo Luzada at sa mga kasama mo dyan sa Guwakam Marines Sur. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan at sa mga taga-Albay Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. Ma'am Inday Rima and kay Queen Lioness at Sirisa Por. Silo po kay Ma'am Ims Kitty Kitty. Ayan, Miss Agnes, silo po ma'am and kay Ma'am Ginger Teen, kay Ma'am Lourdes. Totoo yan, kung iisipin ninyo mga kababayan nung last na COVID pandemic noong 2020, 2019, 2020. Putang ina, pinagluluko tayo noon Huwag lumabas ng walang face mask. Tapos ang sabi pa, bawat isang bubong, dapat isa lang ang pwedeng lumabas. Putang ina, bawal lumabas. Hanggang sa nakakompose ng kanta si Kim Chiu, bawal lumabas kasi yan ang nasa batas. Bawal daw lumabas. Putang ina naman. Tapos yung tao nun, walang trabaho, boring ang buhay, nanonood lang sa TikTok, nanonood sa Facebook, nanonood sa YouTube. Yung mayaman ang mga vlogger. Akala ko yung pandemic pahirap. Ang daming yumaman nun. Sa totoo lang, yung mga delivery na yon, yung mga milk tea-han, dyan nag-umpisa yumaman si Rosmar. Dyan nag-umpisa yumaman si Ivana Alawi, si
Alex Gonzaga, kasi walang magawa sa buhay, nagbibideo, nag-YouTube na lang, bakit? Upload. Yung iba nga, ay Diyos mio marimar. No, buti pa nga sa probinsya, nakakapagtanim pa ng kamuti at gabi. Dito sa Maynila, wala ka talaga. Nakakatuwa nga. Tapos sabi pa nila, sa panahon ni Digong, nung siya ang presidente, ligtas ang Pilipino. Kahit pa magulong-gulong ka, maglakad ka ng hating gabi, walang mang-hold up sa'yo. Walang manghuhusted sa'yo. Sino ba naman mang-hold up o mag-husted? Lockdown. Putang ina, subukan mong lumabas yan. Mapagkamalan kang adik, matutukhang ka pa di oras. Ba't ka lumalabas panahon ng lockdown? Diyan ako natatawa. Sa panahon ni Digong, malinis ang Maynila. Walang air pollution. Malinis ang Pilipinas. Hindi nakakatakot maglakad ng hating gabi. Putang ina, sino bang magagalaw sa'yo dyan hating gabi kahit magulong-gulong ka buong EDSA? Walang dumadaang sasakyan. Walang mangangalabit sa'yo maskin pusa at aso. Wala kang makikita, walang tao. Maskin nga lamok. Oo. Ang mga lamok noon namamatay. Bakit? Walang makain, walang mahisip-sip. Ultimo langaw, walang malalangawin. Bakit? Walang tao tapos sasabihin nyo, nung si Digong ang presidente, safe ang Pilipinas. Putang ina, talagang safe. Bakit? Lockdown.